Since nailipat na natin ang mga livestock, ituloy na natin yung paglilinis dito sa ating pond. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With a minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random Drip X One Piece collection natin. Drip products, let's go! Add to cart ni Drip, check out mo na yan! Now medyo nalinis na natin tong side na to. Ang gagawin ko ay isa-scrub ko na siya. Water lang tsaka scrub para mamaya magpa-power wash tayo dito para ultimately malinis na talaga siya bago tayo magsimula pa. Dun sa bandang yun, hindi ko pa na-spray down yung mga duckweed. Pero okay lang yan, linisin muna natin dito sa side na to. Medyo paggabi na, ngayon lang tayo magsascrub dito sa pond natin. Mamaya-maya bubuksan ko na yung ilaw dito. At inaabot na nga ako ng gabi, so daan ako mag-scrub. Hindi naman todo-todong scrub talaga, pero na-scrub ko na siya para matagal lang yung mga first layer ng lumot. Ngayon ay magpa-power washer na tayo dito sa ating pond para medyo malinis-linis pa natin. Now magsimula na tayo mag-power wash na tong ating pond. Ayan, so tatanggalin lang natin yung mga dikit na lumot. Kailangan natin magpahinga ng malupit ngayon kasi bukas medyo mabigat yung aking gagawin. So tapusin ko lang to, tapos babalikan ko kayo. It's a new day and sisimulan na natin ang construction dito sa ating The Red Box. Ang una kong gagawin ay maglalagay muna ako ng mga uka-uka dun sa mga paglalapatan ko ng semento para kumapit ng maayos yung semento. Ito yung mga natututunan ko pag nanonood ako ng mga gumagawa ng mga pond dito sa Drip by Vinci. So ngayon gagawin ko na siya by myself. Sobrang taas talaga ng hopes ko na kayang-kaya ko na talaga to this time. Push na natin yan, let's go! Hindi ko na pala ginamit yung martilyo and yung pako kasi tingin ko hindi siya ganun ka-efficient. So drill na lang yung ginamit ko, yung pinakamalaking drill bit yung ginamit ko dito. Mas madali kasing nagbubutas yung mga semento natin and mas magandang magtapal ng semento kapag ganito yung ginagamit. So tinatapos ko lang lahat ng parts na lalagyan natin ng semento and after that, done na. Now tapos na tayo mag-drill ng mga dents dito sa ating pond. Nanginginig pa yung kamay ko sa pagod. Babanlawan ko lang to tapos magsesemento na tayo after. Now babanlawan lang natin yung mga dust na naiwan dito tapos scrub ko lang ng konting-konti. Ayan, para lumabas yung mga dents natin para pag nagsemento tayo malinis na malinis. Now tapos na natin banlawan yung mga pinaggagawa ko dito and ngayon ay magtitimpla na tayo ng semento and buhangin. Tatlong maliit na sako muna ng binista yung titimplahin ko plus semento since ayan, pakonti-konti lang naman yung ating gagawin muna. So, titimpla ko muna yan dito sa gilid ng ating pond. Dalawang sako na lang pala yung aking tinimpla. Hindi pala kasya dito sa aking pond yung timplahan ng madamihang buhangin. Ngayon ay magme-mekos-mekos lang tayo ng buhangin at semento. Paghahaluan muna natin sila bago tayo maglagay ng tubig. Oh, diba? Pagka-construct 101 na to. Papasukin na ng Drip by Vinci. Char. Pagkatapos natin ilagay lahat ng mga ingredients ay lalagyan na natin ng tubig dito mismo sa gitna, parang sunny side up egg lang. Okay, pagkatapos kong palahin, I think we already have the right consistency para sa ating mga mekos-mekos na semento. Ay, hingal ako, grabe. Pwede na natin to ilagay sa oven. Char. Magsisimula na tayo magsemento dito sa ating pond. Nilinis ko lang yung mga tira-tira dito sa gilid para siguradong wala tayong masasayang dahil mahal na ang mga materyales ngayon. Dito pala sa ating mixture, dinamihan ko yung semento para matibay na solid talaga ang ating pond. So maglalagay ako ng layer ng semento, maglalagay ako ng hollow blocks, pupunuin ko yung loob, tapos maglalagay naman ako ng another layer, lalagay ng hollow blocks, pupunuin yung loob hanggat sa mapatag to lahat. Ito yung mga panahon na kine-question ko na yung mga decision ko sa buhay. Pagod na pagod ako dyan. Ito na muna for today. Watch out for part 3. Shoutout sa inyong lahat. Thank you for watching.